At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang pumukaw sa atensyon ng nakararami. Ang Korte Suprema ng bansa ay naglabas na ng warrant of arrest laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ito ay matapos magbigay ng testimonya si Vice President Sara Duterte na nagbigay ng mga pahayag na may kinalaman sa kaso laban sa Pangulo. Ating alamin ang mga detalye ng makasaysayang pangyayaring ito. Ayon sa mga mapagkakatiwalang impormasyon, inisyu ng Korte Suprema ang warrant of arrest laban kay President Marcos pagkatapos ng testimonyang ibinigay ni Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ni VP Sara ay tumukoy sa ilang mga aligasyon na may kaugnayan sa di umano'y mga maling gawain ng Pangulo na ngayon kasalukuyang isinasa ilalim sa mga legal na proseso. Ang pagbibigay ng testimonya ni VP Sara ay nagbigay ng bagong pwersa sa mga kasong isinampa laban sa Pangulo. Nagugat ang kasong ito mula sa mga isyu ng katiwalian at hindi tamang paggamit ng pondo ng gobyerno na ipinagpatuloy ni Vice President Duterte na tinukoy sa kanyang testimonya. Ayon sa mga eksperto sa batas, ang paglabas ng warrant ng Korte Suprema ay isang hindi pangkaraniwang hakbang, lalo na't ang target ng arrest warrant ay isang sitting president. Karaniwan, ang mga opisyal na ito ay may immunity mula sa mga kasong kriminal habang nasa kanilang termino. Samantala, nagbigay ng reaksyon ng mga tagapagsalita ni President Marcos hinggil sa issue. Ayon sa kanila, walang basihan ng mga aligasyon at hindi ito makakapekto sa kanilang pamumuno. Anila, ang mga pahayag ni Vice President Duterte ay walang sapat na ebidensya upang magtagumpay ang mga kasong ito. Nananatili silang naniniwala na ang mga usaping ito ay bahagi lamang ng isang malisosyong kampanya laban sa Pangulo. Ngunit, tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga pangunahing leader ng bansa. Marami mga mambabatas at ilang sektor ng lipunan ang nagbigay ng kanilang opinyon. Ang ilan ay nagsasabing ang hakbang ng Korte Suprema ay isang mahalagang hakbang tungo sa pananagutan at katarungan. Habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang anyo ng politikal na pag-atake laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ito ay isang malinaw na senyales na walang sinuman, maging ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay ligtas sa batas. Sa kabila ng mga kontrobersiya, ang mga legal na eksperto ay nagsabing ang Korte Suprema ay may ganap na kapangyarihan na maglabas ng mga utos ng ganitong uri. Gayunpaman, ang pangyayari ay nagbibigay daan sa malalaking tanong tungkol sa politika at legalidad ng mga hakbang laban sa Pangulo. Hindi pa malinaw kung anong magiging epekto nito sa kasalukuyang administrasyon at kung paano ito makakaapekto sa mga susunod na hakbang ng gobyerno. Sa ngayon, ang Korte Suprema ay patuloy na maghuhusga sa mga kasong ito at umaasa ang publiko na magiging patas at makatarungan ang magiging desisyon. Habang mga pananaw ukol sa isyong ito ay magkaiba, tiyak na magiging isang mahalagang yugto ito sa ating kasaysayan. Patuloy ang ating pagsubaybay sa mga susunod na kaganapan at pag-usad ng mga legal na proseso na may kaugnayan sa kasong ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Since March this year, Remulla was the signing of the DOJ National, was at the signing of the DOJ National Prosecution Services, revised rules on criminal procedure which will govern the rules of preliminary investigation on criminal charges. His last appearance was on March 4, 2024 when he announced that child and qualified human trafficking charges would be filed against fugitive daw, against Pastor Apollo Sikibuloy. Yun yung huling labas ni Bonyeng. O, sige. O, di na karma. Karma ni Pastor Yeng eh. Pagkatapos siya mag-announce, naalala ko pa yun, nag-announce siya, nasabi na. Ni-review namin yung nabasurang kaso ni Pastor Kibuloy. Oh, nakita namin, may probable cause talaga. Oh, lol. May probable cause daw. Guilty daw talaga si Pastor pagkatapos nun, biglang naglaho.
At naalala ko pa nga ho yun, kailan ba kami nagkita no ni Pastor, binanggit ko pa nga kay Pastor yun eh. Sabi ko, Pastor, ano yung masasabi mo? Yung sinabi ni Buying na guilty daw ho kayo, may probable cause daw po yung reklamo sa inyo. Tama talaga yung sinabi ko kay Pastor. Pagkatapos nun, hindi na nakita si Buying. Sa awa ng Diyos, buhay pa man. Ako, di naman ako galit kay Buying eh. Normal lang tayo kasi. Siyempre, magkaiba tayo ng pananaw pagdating sa political issue ng bayan eh. Nagkikriticize tayo, nasa demokrasyang bansa ho tayo. Congratulations dahil kahit pa paano buhay. Pero minsan, maiisip din natin. Gusto niyo makita si Buying? Nakarma na daw ni Bantag. Naorasyon na ng gong. Sama-sama na, dasal ng KOGC. Gong ni General Bantag na mga igorot, tak. Yung mga sisiwit na mga sayaw ng igorot, mukhang umubra na nga. Ito, gusto niyo makita si Bunyeng? Magulat kayo. Alam mo, ayan o. Ayan o siya. Pambihira, kamukha na ng tatay ko. Promise. Yung tatay kong namatay na ang tatay ko. Ayan si Buwing, buhay pa lang. Nagiging ganyan din yung tatay ko, kaso yung tatay ko, di ko na, ganyan yung tatay ko. Yung mukha ng tatay ko, ganyan namatay. Naalala ko tuloy tatay ko. Hindi, ganyan talaga. Yung tatay kong namatay, hindi naman nagbibiro yung talaga niya. Gusto niya, makita mo tatay ko yung eh. Yan, gusto mo makita mo tatay ko? Nasa langit na nga lang. Iwan ko kung magkita kayo. Di, totoo nga. Di ako nagbibiro, guys. Nakinig naman ako ng nanay ko. Nanonood naman yan. Sabihin mo nanay ko. Yung tatay ko, ganyan yung mukha. Namatay yung tatay ko. Promise. Pandemya yon. Pero si Boeing, buhay-buhay yan. Pero iba na ho yung kalusugan ni Boeing dito. Hindi na ho ito hindi na siya physically fit sa kanyang trabaho. Dapat dito yung mag-resign ka na yung. Ako sa'yo yung tayong anak. Mas maganda mag-resign na lang. Huwag na ipilit yung pagiging DOJ secretary. Kasi mantakin mo Junior, makinig ka, maawa ka kay Buying. Junior, March, April, May, June, July, 4 months. Hindi nagtatrabaho bilang isang Department of Justice Secretary. Anong nangyayari sa ating justice system? Utak gamitin nyo, panay pulboron. Ako lang kung ako rin anak ni Buying, papayuhan ko ito, tay. Resign na. Bago ka mag-resign, tay, ibasura mo yung reklamo ni labang kay Pastor na nabasura na, ibasura mo muli. Sama muna kay Bantag para lahat ng mga Pilipino masaya na. Hulihin natin yung totoong kriminal. Huwag natin hulihin yung mga inosente. Gusto niyo makita si Buying na grabe naman kayo, isang bulati na lang daw. Ito si Buying. Ayan, pagpasok ni Junior dyan. Marcos Jr. Kinarap niya si Buying dyan diretso. Nagulat diyan si Junior. Nagulat si Junior dyan. Baka sa isip ni Junior, si Buying ba to? Kasi iba ho talaga ang katawan ni Buying talaga. Gulat siguro si Junior, si Buying ba to? Parang biglang pumayat. Tuloy nga Ayan, Okay naman.
Pero pakinggan po natin yung kahit Good morning counting, and counting. welcome to the signing ceremony of the Department of Justice Rules on Criminal Investigation. Please be seated. Ayan na, oh. Magsasalita si Buying yan. Shaky na rin yung To boses begin niya. our program, may we call on DOJ Secretary Jesus Crispin C. Remulla for his opening remarks. Ano konti lang yan, Vice, para makita natin yung kalusugan ni Buying. Kasi tayo mga taxpayer tayo eh. Ladies and gentlemen, today we mark a significant milestone with the signing of the new 2024 Department of Justice NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. This initiative will profoundly impact our justice system and the Filipino people. We express our heartfelt thanks to the President. There is no more fitting way to mark this historic event than to have it graced by the Chief Executive's presence. We also extend our gratitude to the Supreme Court, the Chief Justice, and all the associate justices for their support in consenting to the eventual transfer of the rules on preliminary investigation. Gorgor na naman, oh. Gorgor na, oh. May ginorgor na naman nila, oh. Okay, tuloy natin. Ginorgor, eh. Tuloy natin ulit. Tuloy. Executive in nature. We have worked hard to make this possible, believing that these changes will significantly impact our criminal justice system. These rules will lead to a higher conviction rate, declogged court dockets, and Ano na, no? Iba na yung ano niya. Iba na ho yung boses niya. Iba na rin yung tayo niya. Ano na si Buying dyan? Iba na talaga. Ako sa akin lang, kung ako anak yan, mag-resign na lang. Yeng, ito na siguro yung tinatawag the day of repentance. Magsisi ka na, sir. Paalala ng Panginoon yun sa'yo. Alam ng maraming Pilipino, sir, kilala ka. Siguro, bigyan ng pagkakataon, lahat ng mga nangyayari, ginagawa niya nung kalakasan pa. Ano na, sir? Sisi ka na, sir. Kawalang sala mo na, sir, yung si Bantag. At saka ibasura na yun, sir. Saka yung kay Pastor Kibuloy. Meron kang alam, sir, sa lahat na nangyayari, mas maganda. Diyos ko, di man ako pastor, pero mas maganda, sir, kung may mga nalalaman ka, sir, sabi mo na, sir, bago ba mauli ang lahat, sir. Malay natin, sir. Madala ka pa rin sa pintuan ni San Pedro. Iba na kasi yung tayo niya, eh. Di ba? Iba na, ho. Matanggap ka ni San Pedro doon. Maraming salamat, Buying. Nagsisi ka. Doon naman talaga tayo papunta. Baka ma-plus points ka pa. Linisin mo yung mga pangalang sinira ninyo. General Bantag, no? Tina-trial by publicity. Tapos si Tibis. Tapos ito, si Pastor Kibuloy. Nanggagaling lang sa bibig ni Buying yan eh. Nung sinabing guilty, puta ang resulta lahat ng preliminary investigation. May probable cause. Kagulat-gulat ito kay Pastor Kibuloy. Bigla-bigla lang eh. Nagsalita lang siya, hayan, sila ang batas. Naka! Yeng! Basta Yeng ha! Bago mag-resign, alam mo na, palakpakan ko si Buying basta gagawin niya yun. At ikaw naman, Yor, hindi naman na physically fit yung Department of Justice mo, Yor. Bakit ba pinipilit nyo ito? Wala ba kayong makitang DOJ Secretary na medyo maayos-ayos naman yung kalusugan? Ang dami nagko-comment dito, sir eh. Kulang na lang daw isang perma ng bulati daw eh. No? Ako sa akin na, pahingain na natin si Buying. Lalo siyang may stress dito. Pahingain na natin. Tayo mga employer tayo eh. Kasi tayo mga taxpayer.
Ipalit na lang si Dilima dyan. Yeng, wala na, ipasa mo na yung kay Dilima. Paborito naman ni Da Junior si Dilima eh. Kunyari ba yan si Dilima eh? Ang sabi ni Jemaray si Dilima daw ipapalit bistak. Yung kakasabi ko ngayon, di ba? Pero ayaw bumitaw ni Buyeng. Nako Yeng, bumitaw ka na Yeng. Ipasa mo na yan Yeng. Anting-anting mo Yeng. Wag na Yeng, may stress ka lang. Kasi mahirap yan Yeng na ganyan yung kalusugan mo Yeng. Tapos kami nagkikriticize sa'yo. Ayaw namin magpadagdag ng stress sa'yo. Kaya payong anak. Mas maganda ho Yeng. Resign ka na lang. Kung ayaw mo mapunta yung posisyon mo sa mga kalaban mo, sa kakampi mo, si Dilima, ay lagay mo na si Dilima uli. Para pagbalik ni Dilima, mag-concert doon sa Bilibid. Para happily together uli. Para babalik uli yung mga kubols. Babalik naman ang kubols. Oh, sikat muli si Herbert Colangco. Sikat muli yan. Balik mo na si Dilima. Pag binalik mo yung si Dilima, balik namin din ang mga Duterte Yeng. Di na ulit ang history. Sabi ni Glee Galvez, ayaw pa bumitaw ni Buyeng, pero balita daw si Dilima ang ipapalit. Ipalit nyo nga si Dilima para babalik muli tayo sa bago. Para balik din natin ang mga Duterte. Nakapagtinda na rin ng saging saba. Sino kaya ang sunod makarma? Alam mo, masama yung magdasal ka ba ng karma sa kapwa. Pero pag mga ganitong tao ba na, Diyos ko, alam mo yung ginagawa, mukhang hindi mo rin talaga maiwasan eh. Pero, sports lang tayo. Ako, pinagdadasal ko si Buyeng na saan ka man naroon. Yeng, saan ka man ngayon? Saan ka man yung naroon, Yeng? Sana, Yeng, nasa mabuti kang lagay. At makapag-isip ka, mag-resign ka na. Kasi yun lang naman ang gusto ni General Bantag, Yeng. Mag-resign ka. Pag nag-resign ka, siyempre lalabas si General Bantag. Sabi ni Delight, ang gulo-gulo, sana hindi na lang ako pinanganak. Kaya ako, Delight, nagsisi ka pa ha? Nagsisi ka pang ipinanganak ka ngayon sa Marcos Admin. Pinanganak ka ngayon, nabutan mo Marcos Admin. Huwag kang mag-alala, tabla-tabla tayo dito. Basta Yeng ha. Ingat ka Yeng. Meron pa daw yung kasunod dyan Yeng. Hindi promise, naalala ko yung tatay ko, kamukha ni Buyeng. Ganyan yung tatay ko. Sa awa ng Diyos. Yung tatay ko nasa langit na. Ilang taon na ba yun? Hindi ko man sinabi na may mangyayari rin sa'yo, Yeng. Basta ganyan yung mukha ng tatay ko. Naalala ko lang sa'yo, Yeng, kaya pinayuhan kita, Yeng. Resign ka na. Yung ganyan, nakapahinga na yan dapat. Nakaupo na lang yan. Walking sa mga recover. Kita mo yung nagsasalita, shaky na. Sabi ni Marias Cornes, gusto mo yan, kanta na kita, Yeng. Di kita. Putangin na, wag dyan. So, sabi nga ho ng kaibigan ko, basahin ko nga, masamang damo, mahirap matigok. Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. Malakas ang kapit yan. Ramil Gonzales, mag-donate ako kape. Maraming pang kape niya. Nakala niyo walang pang kape. Yan kayo nagkamali. Sus ko, kape lang. Sabihin ni Buyeng, gusto niyo maligo kayo ng kape.
Sabi ni Annalisa Servistac, ang mga kumakalabang kay Pastor Apollo Kibuloy nakakarma talaga. Ay, ganon? Meron palang history ng ganon? Aba, duko na, delikado si Da Junior. Kaya ito, ay sa mga BBM supporters, ito na talaga kanina. Makinig kayo sa mga loyalista ko na. Ito ha. Huwag na natin pag-usapan si Boyeng, baka bumangon. Huwag na natin pag-usapan, basta tayo kay Boyeng, basta kay Boyeng, dito kay Teki Da Junior, kasi siya na yung next. Ito. Sa mga loyalista, nandyan kayo? Patusok. Sa mga dideiso na bodol, nandyan kayo? Papindot. Sa mga dilawan, nandyan kayo? Papindot din. Sa mga pinklawan, papindot. Unit team kayo ha? Nabudol kayong lahat. Nabudol. Sobrang budol. 5G Vlog, maraming salamat. Uy, Bistak, pampakapi. Pampakapi lang mo. Huwag mo ibigay kay Buying. Maraming salamat ha. Ito ha. Sinabi. Kumakalat kasi ang issue na Dilawan, nagladlad na talaga si Kukag, Dilawan. Kasi binisita Binisita ng dalawang Aquino no? Anak ni Chris Aquino. Ayan Naitanong kasi yan, ano bang ginawa daw ng dalawang Aquino dyan? Kasi ngayon, sinasabi ng Aquino daw at Marcos ay magkakampi na. So hindi niya kayang itanggi. Hindi man pwedeng sasabihin, hindi totoo yan. Pumunta bumisita, binigyan pa ng regalo. Makinig kayo ha. Ito na, ang totoong kulay ni Kukak. Ito na ang totoong pagkatao ni Kukak. Ito na yung asawa ng inyong binoto. Hello, Ma'am Chisi Cooper. Magandang gabi. Maraming salamat, ma'am. Ito na ho, ha? Hawak ka, baka matihaya kayo. Galit na galit kayo sa mga dilawan, ha? Kayong pulawan, ha? Pula. Galit na galit kayo, ha? Sige. Panoorin ninyo yung The Matrix Revolution. Ay, Nolan Pinida, salamat sa pakulay. Panoorin ninyo, ha? Huwag kayong magulat, ha? Huwag kukurap. Makinig kayo sa revelasyon ni Da Junior. Nilaglag niya dito o talagang pinag-usapan na nila kasi na-corner na sila. Laglag ba niya si Kukak dito? Pakinggan nyo. Ito. Well, maliwanag naman yung last part of Williams. Nauutal-utal. Entrada pa lang. Utal-utal na. Parang yung kadina, hinahatak na naman. Maliwanag na naman. Ito, maliwanag daw, ha? Maliwanag daw. Maliwanag ba sa inyo yung sinabi niyang maliwanag? Sa akin, hindi maliwanag. Malabo. Kayo, maliwanag ba sa inyo? Mga BBM supporters, sinabi niyang maliwanag? Walang kaliwanag-liwanag, sobrang labo. Okay, sige. Ano ba yung sinasabi niyang maliwanag? Tingnan daw yung bibig. Alam na natin yan, legend na nga mga ganun. Ito! Taloy! Until the presidency of Noynoy, talagang we were on other sides of the political aisle. The reason, yun lang naman, hindi na lang nila yung pasalubong kay First Sir, Lady. follow up, ano po yung assistance na Teka lang. Is their aunt. Dahil ang kanyang auntie, Teka lang, labo-labo kasi, putang ina, hindi malinaw talaga, hindi malinaw. Teka lang, labo-labo, ang kulit hindi malinaw. Ito, linawin natin ang labo, ang labo yun, ito, ulit. Tuloy! well, maliwanag naman yung last part of Williams. Until the presidency of Noynoy, talagang we were on other sides of the political aisle. The reason Noong presidency daw ni Noynoy, nasa other side daw sila ng politika. Hindi ako naniniwala doon, sir. Nagpasakalye ka lang. Kaya ito, mambudol ka pa.
na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan si, I think it was Chris Aquino who needed some assistance or something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepina, the eldest brother of Cory. Ngayon, alam nyo na! Auntie daw nila si Lisa! Matagal na ninyo alam to? Nakapangasawa daw sa side ni Cory Aquino. Paano yan? Ang tagal na pakalong binudol. Tinklawan, dilawan, Pulawan, away-away pa kayo doon sa Sambang mall doon sa Makati? Nag-aaway pa kayo doon sa mall sa Makati? Animal ho! Magkamag-anak pala sila! Auntie pala nila si Lisa Aranita Marcos. Auntie ng mga Aquino. Oh my God. Sa Rockwell, from Bisaya. Sa Rockwell, nag-away-away pa kayo, ha? Tapos magka-away-away pang nakarang eleksyon. Putang nabudol dito, didiis. Inday. Inday. Day, ito na, Day. Sinabi na ni Day Junior, Day. Auntie pala. Putangina na yan. Mga auntie, yung auntie ni Kukak at yung eldest na kapatid ni Cory na pangasawa ng auntie ni Kukak, ang resulta, magkamag-anak. Putangina, DDS lang talaga ang nakakaintindi dito. Iba ko yung ibang DDS, nagsisi na ba kayo? O sising-sisi na? Enrico lang, hindi daw namatay si Noynoy, palabas lang yan. Buhay pa? Umayos ka nga, Enrico, totoo yun sinabi mo. Buhay pa daw si Noynoy. Ano nga, ito na, lumabas, oh. So, they are related. Kaya hindi naman nakakapagtaka. Related Hindi na nga magtataka. Pare, huwag nyo na. Kayong mga dilawan, mga pulahan, wag na kayo magdadrama. Sarap niyo pagsasampalin. May Samuel Marquez, maraming salamat sa pakulay. Huwag na po kayong magdrama-drama. Yung mga pulawan, dilawan dyan. Kami pa yung sasabihin ninong dilawan. Magkamag-anak nga eh. Huwag kayong mag-away, oy.